alamin ang iba't ibang uri ng mga ibon na matatagpuan sa iba't ibang mga conservation site ng Metro Manila. Okay po mga kahabi, so yun po muna ang ating topic sa video ito na iba't ibang uri ng mga ibon na matatagpuan natin sa Pilipinas, or baka meron dyan sa probinsya nyo, or may iba tayo mga kahabi na nag-aalaga ng ganitong uri ng ibon na matatagpuan sa Pilipinas. So at talakayin din natin yung kung ano po yung conservation status ng mga ibon na ito. Okay po? So tunay ngang ang lahat ng bagay ay magkaugnay ang lahat. Okay po? So ibig sabihin, lahat po ay nasa sistema, sa systematize ng nature. Napakaganda po ng kalikasan. Okay po? So yun po ang ating ibabahagi sa video ito. Okay po, tara, let's go! Ito kahabi ang pakikiisa natin sa World Wildlife Day ng DNR. So ito po ay binabahagi ng DNR ang mga sanktuaryo na matatagpuan natin dito sa Pilipinas. So ito po yung mga klase ng ibon na mga migrant na nagmula pa sa ibang bansa na nandito sa atin na nag-migrate. Ito po ay ang mga iba-ibang klase ng mga species ng mga ibon. So yung kanilang mga status po ay migrant at least concern. So mga kakaibang mga species po ito mga kabi. So meron sa Baseco Beach, Manila City. Ito yung mga natatagpuan natin na little egret, mga migrant, Nakin Night Meron, native. So ito ay matatagpuan lang sa atin. So nawa sa mga hunters natin ay atin maiwasan ang mga ganitong paghuli ng mga endemic. Ito mga endemic, itong Philippine serpent natin, endemic na ito. Ito endemic, less concern na rin. So ito mga klase ng ibon ay meron tong pinapahintulutan ng ang DNR na magkaroon na mag-propagate ay magparami ng mga ganitong klase ng ibon. So ang tawag ata doon yung mga binibigay nila yung mga special permit para sa pag-aalaga ng mga ganitong klase, lalo na po yung mga native sa atin ng mga species at mga endangered na, endemic na, ay pinahintulutan sila na mag-alaga. So special requirements po ang kanilang hinihingi para sa pagpapahintulot na mag-alaga ng ganitong mga klase ng ibon. Ito native, black napid, ito Philippine magpie, robin. So ito po ay mga sanktuaryo na matatagpuan natin dito sa Pilipinas natin. Ay salamat din sa DNR na nakikita pa natin itong buhay. Ito ang nais ng DNR na maparami pa ito para makita pa sa susunod na henerasyon. Dahil ang layunin naman ng DNR ay maprotektahan ang mga ganitong klase ng mga creature sa kanilang mga habitat. Okay po, so itong video na to ay sa DNR ito mga kahabi. Mga ibong ito ay patunay sa mayamang sari-buhay ng Metro Manila. Ngunit ang kanilang bilang ay unti-unti nang bumababa dahil sa banta sa kalikasan. Sa temang Wildlife Conservation Finance Investing in People and Planet ng World Wildlife Day 2025, layunin nating palakasin ang ating pinansyal na kontribusyon para sa pangangalaga ng kalikasan. Sa bawat halagang inilalaan natin sa konserbasyon, binibigyan natin ng pagkakataon ang mga susunod na henerasyon na masilayan ng kagandahan. Okay po kahabi, kung nagustuhan itong video na to, ay ito yung presentation ng DNR regarding sa kanilang World Wildlife Day. Okay po, so nais natin makibahagi sa kanilang pagdiriwang na yun nga, protektahan natin ang kalikasan at protektahan din natin ang mga endangered species sa kanilang tirahan. Upang yun lang po ang ating may babahagi
na hindi po sila mag-extinct at mawala sa ating kalikasan. Okay po, maraming po salamat. At kung nagustuhan niyo yung video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalo na po kung sumusuporta tayo sa mga wild animals sa ating kalikasan. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.